sa lahat, kung mapapasya ng magandang gabi. Sa mga kapatid, higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nadako ko ito sa pagtitipon ng mga Kristiyano. At may share ko sa inyo mga minamahal bago ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. May sakit ako na lumalak ng puso, sabi ng doktor. Ngunit mga minamahal, mayroong lumapit sa akin na matanda. Ang tanong niya sa akin, Brad, ano bang relihiyon mo? Alam niyo mga kapatid, nagmamalakit ako. Yabang, baptis. Takot ng matanda sa akin, mabuti yan. Ngayon sabi niya, anong baptis mo? Siyempre ho, sa tubig, espesyal pa. Ayan natin, sa sampang raon yan mga minamahal. Anong baptis mo? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu? Siyempre! Yun ang balik. Sabi ko bakit? Sabi ko kung mayroon kang Bible na sikuhano, naniwala ako sa iyo. Mga minamahal, pinabasa niya sa akin yung Gawa 2:38. Nabunutan ako ng tinik. Dahil kung ako ang magulang na hindi makapagpatawad sa anak, siya'y makasalanan. Kaya sabi ko, anong gagawin ko? Pinakitaan niya ako mga minamahal ng ID. Picture baptizer na siya sa in Jesus name 1959 sa Mindanao. Ngayon mga minamahal, sabi ko sa kanya, pwede bang magpabautismo ako sa iyo? Sabi niya, pwede kung kalooban. Ganitong buwan yun, July, panay ulan mga minamahal. Hindi niya ako pwedeng bautisman kung sa malabo na tubig. Dahil nabautisman ako sa baptis, sa baptis mismo. Ngayon, sabi niya mga minamahal, marami siyang kwento na noong araw, isang barko na hapon pinasuko nila. Ang ginawa ko mga minamahal, nangingi ako ng anting-anting. Sa loob ng 3 araw, binigyan niya ako ng yung yellow, blue pad. Tinanggap ko puro versikulo. Tinanggap ko, sinabi ko lang. Ngayon mga minamahal, sabi niya, manood ka na lang sa Channel 4 Fairness ng alas 2 ng hapon. Ang doktrina niya at doktrina ko isa lang. Mga minamahal, nung pagbukas ko ng TV, may nagkatotoo. Ang bilabit ko na sa likod ko, ako nasa harap ng TV. Nakinig ako, seryoso ako nakinig. Tulo ang luha ko. Sabi ko, bakit kaya? Iniisip ko, bakit kaya? Lumilip ako sa bilabit ko, baka pintasan ako eh. Nung magsalita na ang bilabit Pastor Welly Almeida, bautismo yung Acts 2:38. Sabi ko sa bilabit ko, may hanapin ko yung gawain na yan sa Amoranto. Kasi Amoranto ng address yun. Kaya lang sabi ko, alas 5 ako madaling araw maghanap. Dahil ang Amoranto, di ko pa alam. Pero matagal na ako dito sa Manila. Yun pala, dinadaan-daanan lang namin. Sa tagal ng umaga mga minamahal, may lumapit naman sa aking matanda. Sabi niya, hindi pa Kristiyano salita. Bye! Lalakad ka ba bukas? Sabi ko, oo, may lakad ako. Sabi ko, madaling araw ako alis. Kasi hanapin ko yung Amoranto. Bakit? Maganda yung preaching ng pastor. Abay, sabi ko niya man sa akin, ay dito ba ka lang tayo? Bakit? Diyan naman ako dumadalo eh. Nasisip ko tuloy. Tagal na natin makakilala, ngayon mo lang sinabi sa akin. Kaya mga minamahal, ang pag ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Talagang pinili. Bakit? Noong ako'y maliit pa mga minamahal, ito'y sharing lang para sa Marinig, Manila. Ang edad ko'y, siguro kung di ko nakamali, 8 o 9 na taon. Uso sa Mindanao yung mga misyonary, mga babae. Sinama ako. Sabi ng nanay ko, sige sumama ka, kunin mo yung mais doon sa may utang sa amin. Ito mga minamahal, pagdating namin doon, mga alas 9 ng umaga, inayos ko na yung mais ko sa Bisaya, akong dibanggod. Kung naintindihan nyo. Ngayon, sabi ko, sa missionary, mamayang hapon, kailangan umuwi tayo. Ang edad noon, kung di ako nagkamali, 20 hanggang 24 mga kapatid. Pagdating mga minamahal na mga alas 2 ng hapon, naantok ako. Sino pa rin ganun to? May tumulong sa akin
Nahulog na yung truck na sinakyan ko may kargang troso. Patay ako. Yung sinabi pa sa akin, 1 kilometro pa baba. 3 beses mga minawal binulong sa akin. Paglingon ko, pumitada ng alas 3. Ang alas 3 mga minamahal, break time yun. Pinatakal ko yung mais. Sabi ko sa matanda, Manong, pakisabi mo kay Ana, umuwi na ako. Pagdating ko mga minamahal sa kalsada, nadaanan ako ng yung 6x ng military, pero ano na yun, tagahan ng truso sa Mindanao. Sinakay ako dahil kumpare ng mama ko driver. Sa madaling salita mga minamahal, kinabukasan alas 11 kung di ako nagkamali, nagamas kami ng gamo sa palay. May sumigaw na naman. May nahulog na Bataan Lager, kung tawagin yung 6x Bataan Lager. May nahulog na Bataan Lager sa bakalan. Patay ang sakay, si Ana. Nagulat ako. 3 beses, sabi ko sa mga kasama ko, narinig niyo ba? Ano yun? Sabay naman ay sumigaw. Sabi ko, nasaan wala? Mga kapatid, pagpunta namin sa lugar na ito, totoo, alas 9 pang ng umaga pala, nahulog na yung Bataan Lager, may kagagruso. Kung di ako nagkakamali, 5 ang patay. Ang himala, mga minamahal, yung Bible, hindi ko lang makita hanggang ngayon, nandito daw nakarating sa Batangas, nahulog sa tapa, dahil mababaw lang. Nakabuklat ha, nakataog. Hindi napasa. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa ate ko, ituro mo lang sa akin kung saan sa Batangas at tukunin namin, sabi nga na pinabit pastor na Dario, na kunin namin. Ngayon na ituro ng ate ko. Kaya ang tao pag pinili, sinasabi nga, nasa pinakukunan ka pa ng tiyanan yung nanay, kung pinili ka talagang lalabas ka. Yan mga minimal ang pasimula pa lang na patutuo ko sa inyo bilang Kristiyano. Salamat. Higit sa ating Diyos.